In order to rescue Yanagi and Mr. Tate Sako, Rekka, Domon, and Fuko invade Kurei's mysterious mansion. Fuko defeats Leilon Katashiro, who they think is the bearer of the Katakugutsu Madogu. But the real bearer turns out to be the young girl, Gonko Morikawa. Fortunately, Gunko decided to leave Kurei's service and join them. However, as they rush onward to complete their mission, they are confronted by another Madogu bearer, the giant Sekio. Domo, no! Don't tell me you're gonna try and fight that thing all by yourself! Well, of course I am! If Fuko can give it her best all by herself, then so can I! I have to! I'm afraid it's not that simple, Domon. Ang kapangyarihan ni Max Domon. Kumanda ka! Ah! Walang nangyari, ni hindi man lang kumurap ang kalaban ng sinuntok siya. Ganun ha? Ang tigas talaga ng ulo niya! Sabi nang hindi niya kayang labanan mag-isa si Tadeo! Hindi. Tingnan mo mabuti. Nasasaktan din pala yung gabi sa mga suntok ni Kuya Max! Ito ba? Malaki ang tiwala ni Max sa kanyang kakayahan. Maraming taong ilag sa kanya. Kaya nga tinawag siyang Raging Max. Gusto ni Rekka na mailigtas si Ana. At ganun din si Aira. Yan din ang gusto ko! Ang galing! Ngayon mo lang pinakita ang papihira mong lakas, Max! Wow! Ang galing-galing mo talaga, Kuya Max! Siyempre naman, hindi ako tatawaging Raging Max sa eskwelahan kung puro forma lang ang ginagawa ko. Sabi nila 200 taong ka raw nakulong. Siguro nalimutan mo mag-exercise kaya taba na tuloy pumalit siya sa mga muscle mo. Ang laki mo pa naman. Ano yan? Dapat hanggang ngayon tulog pa rin siya sa lakas ng suntok na tinanggap niya. Nagpapatawa ka ba? Pero tama ka. Matagal na panahon din akong nakulong sa seldang yun. Ngayon ay malaya na ako para magawa ang matagal ko ng pinapangarap. Matagal ko ng pangarap ang makadurog ng katawan ng tao. Tingnan nyo! Ang mga bato! Anong ginawa niya? Ang mga patong nadurog dumidikit sa kanyang katawan. Ano bang klaseng may wagas ang datang hawak niya? Ang alam ko, ibinigay sa kanya ang mahiwagang Sekichu! Sinabi sa akin ni Kuya Korean tungkol dyan. Nakakagawa raw ang Sekichu ng armor o baluti na yari sa bato. At yun ang dumidikit sa buong katawan ni Tadeo. Ano ka mo? At hindi lang yan! Sabi pa niya, pwede din daw itong maging isang sandata. Isang nakakakilabot na sandata. Ngayon, sino sa inyong mga payaso ang gustong mauna para maging bangkay na? Bawiin mo sinabi mo, higanting totoy ba to? Huwag kang masyado magyayabang. Kahit tapalan mo pa ng semento yung mga bato mo, wala akong pake dahil utak biya ka pa rin.
Kahit kailan, hindi ako natakot sa pagbumuka mo dahil ako na tatapos sa'yo! Wag! Yeah! Ang tigas kasi ng ulo mo eh! Sa palagay mo ba matutulog mo lang basta-basta yung mga bato sa suntok mo? Tama na! Gustong-gusto mo talaga akong kalabanin, ano? Siguro hindi ka masaya kaya gusto mo nang mamatay. Huwag kang mag-alala. Pagbibigyan kita! Ngayon na! Ngayon ko kailangan ng tulong mo. Makinig ka, Max. Kung balak mo rin sumama kay Rekka para iligtas si Ana, may isang bagay ka pang kakailanganin. Para sa naman yan? Ito ay mahiwagang sandata. Ang singsing ni Saturn. Ha? Mahiwagas ang data na to? Tandaan mo, ang bawat mandirigma ni Kurey ay may taglay na mahiwagang sandata. Kailangan gawing patas ang laban dahil hindi kayo mananalo kung wala kayong mahiwagang sandata. Di ngayon meron na akong singsing ni Saturn. Hindi na makakaporma ang mga alagad ni Kurey. Kayang-kaya ko na sila. Hindi, Max. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo pa rin sila kayang talunin kahit may mahiwagang sandata ka pa. Ano? Ang galing at kapangyarihan ng isang sandata ay nakasalalay sa may taglay nito. Ang mga sandatang ito ay may sariling pag-iisip at alam nila ang hangganan ng lakas at kakayahan ng nagmamay-ari sa kanila. Sila rin ang pumipili sa inyo. Bakit mo pa ako binigyan ng mahiwagang sandata? Nasa iyo, Max, ang kakayahan. At kung nais mong maging pihasa sa paggamit nito, nasa iyo yan. Ikaw ang bahalang magpasya. Ako ang bahalang magpasya. Sabi ko na nga ba kaya ayoko magpapasya. Domon, are you okay? You've had enough, Domon, so I'll take over from here. You just sit there and take it easy. No way! I gotta fight my own battle, Rekka. I don't want anybody else getting in the way. You hear me? You sure about that? Yeah, I'm sure. Besides, it wouldn't look very good if I just quit now, would it? No. Come on, I can do it! Just leave it to old Demon Domon! I'll take that brute down if it's the last thing I do! Don't be a fool, Domon! We know you're tough, but there's no way you're gonna beat that monster by yourself! Kapag hindi pa rin ako tinulungan ng hawak kong mahiwagas ng tata, tatalunin ko na siya sa parang alam ko. Sigurado, pag ginamit ko ang aking kamao, talsik ang higanting to. Matapang! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Tapos ka na! Wag! Lumilipad sa Tadeo? Takbo na, Max! Magdasal ka na! Magdasal ka na! Yan ang bagay sa'yo. Baliwala ang mga bato mo sa teknik ko. Nantawa kay sa'yo, Nachi! Ang galing mo talaga, Max! Wala na makakatalo pa kay Max! Tumaas na ang respeto namin sa'yo! Oras na para tapusin ang laban na ito. Durog ka sa akin ngayon! Oh!
Ikaw ang durog ngayon! Paalam! Ikaw ang dapat magpaalam! Ako naman ang harapin mo! Ito! Tikman mo! Tama na! Huwag mo na siya idamay! Ira! Tadeo! Bitawan mo si Ira! Tigilan niyo na. Dahil wala rin namang mangyayari. Walang makakawasak sa aking baluti. Panoorin mo na lang kung paano ko alisan ng buhay ang babae ito. Cause in a few seconds, you're going to. Fuko! Fuko, no! Ira! Tigas ka, ha? Sabihin mo, igaganti kita! Max! Ang singsing mo sa ilong! Ang sising? May sarili silang pag-iisip at alam nilang hangganan ng kakayahan ng nagmamay-ari sa kanila. Sila rin ang pumipili sa inyo. Max, ayan na siya! Nakapasa ako sa unang pagsubok ng aking mahiwagang sandata. Tapos ka na! Ibang klase kapangyarihan yung pinakita mo, ah! Mahina pa nga yun eh. Una si Bridget, tapos si Tadeo naman yan ang natalo nila. Nauubos ng pasensya ko. May palagay akong taglay niya ang mahiwagang singsing ni Saturn. Kaya siya nagkaroon ng pambihirang lakas. Kahanga-hanga. Nagawa niyang wasakin ang baluti ni Tadeo. Pwede bang malaman kung ano nakakatawa? Pinag-iisipan ko lang kung hikayatin ko silang pumanig sa akin at maging mga tapat kong alagad. Magiging kawili-wili silang dagdag sa aking mga tagasunod at kung hindi ko naman sila mapapayag, wala na akong magagawa. Kailangan silang mailigpit dahil sa kanilang kapangasan at paggambala sa aking katahimikan. Sabihin mo nga sa akin, sigurado may kapangyarihan din ang ikatlo nilang kasama. Pero hindi na bale, matutuklasan ko rin ito mamaya. Kuray, lumabas na ang resulta ng unang eksamen kay Ana. Anong lumabas sa eksamen niya? Ang sabi nila, medyo mataas daw ang blood pressure niya. Pero wala naman silang nakitang kakaiba sa kanyang katawan. Mabuti kung ganon. Ngayon, dalhin niyo na siya sa ikalawang antas ng mga pagsuri. Lorcan, ikaw na maghatid sa kanya sa examination room. Okay. Ano bang nangyayari sa'yo? Mukhang masaya ka yata. Masaya na ako dahil darating na mga kaibigan ko at ang magiting kong kabalyero para iligtas ako. Kabalyero? Oo naman. Malaki ang takot na nararamdaman ko lalo na pagkaharap ko si Corey. Pero pinipilit ko pa rin maging matatag para sa kanila. Malakas ba yung sinasabi mong kabalyero? Oo. Hindi lang yon, matapang pa.
Hindi pwedeng isa sa mga yun ang kabalyero niya. Baka iba yung sinasabi niyang tao. Reka, sa kwarto ba nila tinatago si Anna at si Mr. Suko? Hindi ko pa alam. Kaya kailangan natin bilisan baka kung ano pang mangyari sa kanila. Oo nga! Oo nga! Pintuan na naman! Anong klaseng alimaw naman kaya nag-aantay dyan sa atin sa loob? Hello! Ah! Si Lorcan! Ikaw? Ikaw yung buwisit na dumukot sa prinsesa ko at kay Mr. Suko. Sabihin mo kung saan mo dinala ang prinsesa ko. Eh kung hindi ka ba naman pala sira eh. Bakit ko naman sasabihin sa'yo eh ako na nga kumidnap sa kanya? Gusto mo, Reka, palabasin ko sa kanya mga sagot sa tanong mo. Sige nga! Wala akong pakialam kung mas bata pa siya! Huwag niyo ituloy, Ate Ira! Hindi niyo siya kilala! Max! Ira! Okay lang ba kayo? Sandali, alam niyo ba yung tatlong antas laban sa lahat? Ibig sabihin, kapag nakikipaglaban ka sa isang may sandata, kailangan mas magaling ka pa sa kanya ng 3 ulit para manalo. Ibig sabihin, 3 ulit ang galing ko sa inyo, kaya wala na kayong pag-asang manalo. Ate! Kuya! Mag-iingat kayo! Sa lahat ng nilalang na may mahiwagang sandata dito sa palasyo, pinakamalakas si Lorcan! Lola, hindi ako makapaniwala na nagawa mong pagtaksilan si Kuray. Para lamang tulungan ang 3 hangal na yan. Siguro maluwang ng turnilyo mo sa ulo. Ikaw ang siraulo! Ang laki mo na, isip bata ka pa rin! Ewan, bahala ka. Oo nga pala, hindi sa iniinsulto ko kayo pero ayoko nang lumaban sa inyo, mababagot lang ako. Ano? Halika nga rito para makita mo hinahanap mo! Sige, Laban! Sige, Laban! Sa totoo lang, nakakahiyang pinagagagawa niyong 3 eh. Sige, dyan na lang kayo. Alam mo, ha? Hindi ka namin urungan! Patulang ka na namin! Lagot na tayo! Pag sinaralan niya ang kwarto, hindi na tayo makakalmas dito! Ako na! Ako na pipigil! Naku, ang bangis! Nakaya mong pigilan yan? Reka! Ira! Tumuloy na kayo! Iwan niyo na lang ako dito! Ako na bahala! Naku! Naloko na! Nawawala ng bisa na sisi! Bakit ngayon pa? Max! Ira! Ikaw din! Nasisira na ba kayo ng bayet? Hindi lahat tayo mamamatay ngayon! Kuya Ate! Reka! Ang mabuti pa umalis ka na! Iwan mo na kami, niintay ka na ni Ana! Tumigil ka nga! Anong akala niyo sa akin? Hindi ako nang iiwan ng kaibigan! Mabubulok tayo dito! Nakakainis naman, pakiramdam ko tuloy ang sama-sama ko na. Anong klaseng laro naman yung ginagawa nyo? Ha? Si Dylan, bakit ka nandito? Kakampi ka rin nila! What are you talking about, Kure? What do you mean you and I were born 400 years ago in the same place? Are you trying to psych me out? Well, forget it. I don't care if 4 years or 4,000 years has passed. Just hand over my princess. Next, Clash
Flames, the two Hokage. My heart is burning with fire.